Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Patuloy na magdudulot ng mga pag-ulan ang bagyong Mirasol habang tinatahak ang Northern Luzon. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa Tanudan, Kalinga. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour at pagbugso nga aabot sa 90 kilometers per hour. Sa ngayon, nakataas pa rin ang signal number 1 sa ilang probinsya sa Luzon. Sa forecast ng Pag-asa, posible pa itong lumakas sa tropical storm category bago lumabas sa Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon o gabi. Sa kapapasok lang na balita, formal ng inanunsyo ni Leyte Representative Martin Romualdez ang kanyang pagbibitiw bilang House Speaker. Sa ngayon, patuloy ang botohan ng mababang kapulungan sa papalit na leader. Pinaalalahanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga bagong promote na opisyal ng Armed Forces of the Philippines na palakasin ang presensya ng militar sa teritoryo ng bansa. Sa isinagawang oath-taking ng mga general at flag officers, ipinaalala ng Pangulo ang mandato at tungkulin ng sandatahang lakas. Kinilala niya rin ang patuloy na ginagawa ng ahensya sa pagsasagawa ng training, simulation at command exercise sa makakatulong sa tactical response ng bansa. As your Commander-in-Chief, I call on you to continue to strengthen our presence in the air, on land, and at sea. We must guard the peace we have gained and deepen our ties with partners who also envision a freer, more stable region. Mariing tinututulan ng ilang grupo ang umano'y hakbang ng China na magtayo ng nature reserve sa Baho de Masinloc para kay Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya Chairman Emeritus Jose Antonio Goycha. Panlilinlang lamang ang tinatawag na nature reserve ng China para matakpan ang plano nitong iligal na okupasyon. Dagdag pa niya, ang mga aktibidad ng China ay nakakaapekto hindi lang sa ating karagatan, kundi sa kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda. Matatandaan kahapon, nagkaroon ng insidente ang barko ng China at Pilipinas sa Baho de Masinloc. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, gikumpirma sa Office of Civil Defense kung OCD-11 ang pagkaguba sa Saka Footbridge sa Manay, Davao Oriental. Kinatul sa kusog nga pag-ulan nitong milabay nga weekend, dinusa ang munisipalidad sa Manay sa ilabihang naapektuhan. Sumala sa OCD-11, pasado alas 3 sa hapon natong Setyembre 13 ning tuiga, nakasinati og kusog nga ulan ang barangay Taukanga sa Manay. Misa ka sumala pa ang level sa tubig sa Mambusaw River nga mo'y hinungdan sa pagkaguba sa footbridge. Kini mo'y agianan sa mga residente pagawas sa ilang barangay ug padulong sa sentrong bahin sa mong munisipalidad. Mga residente ug mga motor lamang ang makaagi sa mong footbridge kay ug tungod kay naguba na kini, wala na sila'y magamit karon. Pagbutyag sa OCD-11 nga aron nga makagawa sa ilang barangay ang mga residente, mapugos sila nga sa sapa mismo moagi. Balog na sa prisuhan ang duha ka mga individual human nga nadakpan atol sa checkpoint operation sa National Highway, Barangay Mother Poblacion, Sharif Aguac, Maguindanao del Sur, adlaw nga Domingo, Setyembre 14 ning tuiga. Sumala sa report na sakpan sa checkpoint ang gisakyan sa mga dinakpan nga nakitaan ug 8 ka pakete sa gituhang shabu. Mubalor sa kapin 2.7 million pesos ang kantidad sa gituhang shabu nga gibanabanang adunay gibug-aton nga 400 grams ang nasakmit sa mga otoridad. Sa kasamtangan pa rin ang investigasyon sa kapulisan sa posibleng tinugdan sa mong droga. Ang mga dinakpan mag-atumang sa kasong paglapas sa Republic Act No. 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ug mo kadto mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Timurcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.